Samantala, pinangunahan ng Komisyon ng Wikang Filipino ang isang seminar sa University of the Philippines tungkol sa wastong gamit ng wika. Kabilang dito ang usapin sa ortografiyang pambansa na ginagamit sa mga paaralan. Narito ang ulat ni Princess Habiba Sari. Napakahalaga ng paggamit ng wikang Filipino tulad na lamang ng pagpapahalaga at pagmamahal natin sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman, kasabay ng paggunita ng buwan ng wika sa ating bansa ngayong Agosto, mas binigyan pa ito ng pagkilala ng mas nakararami, mapa-estudyante man ito o profesional. Sa ginanap na workshop seminar sa UP Vargas Museum ngayong ika-17 ng Agosto, na pinangunahan naman ng Komisyon ng Wikang Filipino na pinamagatang ang pagtalakay sa ortografiyang pambansa at sa iba pang usaping pangwika. Tinalakay rito ang wastong paggamit ng wikang Filipino na may tuon sa pamamahayag batay sa binagong edisyon ng ortografiyang pambansa. Ang itong kampanya namin para sa ortografiyang pambansa ay may dalawang layunin. Ang unang layunin ay pag-isahin ang lahat para sa paraan ng paggamit o pagsulat ng sa ating wika. Kasi sa ngayon ay medyo magulo ang paggamit ng pasulat na anyo sa wikang Filipino. Kaya inaanyayahan namin ang lahat na maging gabay itong ortografiyang pambansa para hindi kung ano-ano ang itinuturo o kaya idinidikta sa mga kabataan. Ang ikalawa pa ay yung pangyayari na dahil sa ating bagong programa sa K-12 na kailangan magkaroon ng paggamit ng mga katutubong wika ng ating bansa mula sa K hanggang grade 3, alam namin na marami sa mga wikang ito ang wala pang nakasulat na nyo, oral pa lamang itong mga ito. Kaya nangangailangan ito ng gabay, unang-una ng isang alfabeto, at mga gabay sa paraan ng pagsulat na sa mga wika na iyon. Dinaluhan ang nasabing workshop seminar ng iba't ibang mga imbitadong individual na mga tri-media practitioners, mga estudyante at iba't ibang mga profesional kung saan nais ipahiwatig ng komisyon na mas dapat ipaintindi sa mga kalahok at sa pangkalahatan ang wasto at dapat na paggamit ng wikang Filipino at maging updated sa mga pagbabago nito. Ang kahalagahan ng ating wika ay mahirap tawaran, kasi noong pang 1936 kaya naipasya ng ating Constitutional Convention a year before na magkaroon ng isang wika na batay sa katutubong wika. Ay una, dahil nakikita nila na higit na mabilis na magkakaisa ang ating bansa kung sila ay nagkakaunawaan. At higit naman na lang magkakaunawaan kung ang kanilang wikang ginagamit ay iisa at katutubo sa kanila. Tulad na lamang na ipinakita at itinuro ni Ginoong Virgilio Almario, ang tagapangulo ng KWF, na mga halimbawa na dagdag sa wastong pagbigkas sa mga salita ay ang mga salita mula sa mga Maranaos sa Lanao del Sur, mga Ilocanos at sa iba pang lugar. Ito rin anya ay isa lamang sa mga hakbang ng komisyon upang matulungan ang iba't ibang mga tribo sa ating bansa na hindi maglaho ang kanilang sariling dialekto at sa halip ay dapat masipakilala at ipaalam ito sa buong mundo upang kanila ring matutunan. Panawagan pa ni Ginoong Almario sa mga kabataan, na gawin nilang seryoso ang paraan ng paggamit sa wika. Na ito ay hindi gamit lamang sa mga paglalaro, pagtutuksuhan, pagchichismisan, at iba pang gamit pang araw-araw. Ito ay gamit para sa pagtuklas ng karunungan. At mainam na maging bahagi sila sa pagtataas ng paraan ng paggamit sa ating wika.
Kahanga-hanga ang ipinamalas na hakbang ng KWF sa kampanya nito sa pagsulong ng pagbibigay halaga sa ating wikang Filipino. Sana'y mas intindihin pa natin ito, pag-aralan at patuloy na gamitin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Princess Habiba Sari.